taus-tapusan po na nagpapasalamat, Lord, sa iyong mga ginawa po sa amin sa mga araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, sa aming mga pagkilos, Panginoon, dito sa mundong ito, Panginoon. Salamat po sa buong isang linggo na iyong pag-iingat po sa amin, Lord Father God. Tinataas ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw po siyang gumitna, Lord, sa aming buhay. Ano man po yung mga pagkukulang namin, Lord, kami humihingi ng kapatawaran, Lord Father God. Ang bawat isa, Lord, na nanalito, Lord Father God, alam mo, Panginoon, kung ano yung pinagdadaanan niya, Lord Father God. Yakapin mo siya, Lord Father God, ibuhin sa Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay maramdaman niya, Panginoon, ang iyong presensya, Lord Father God. Thank you po, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Kinapupurihan ka namin, Panginoon, at ipinabalik namin, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, sa iyo, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po, Panginoon. Sige po, dumago po tayo sa pagbubukas na Biblia po sa awit po 95. Awit 95 po. Sabi po rito, tayo na lumapit kay Yahweh na Diyos niya siya ay awitan. Ang batong kapulyang atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Yun. Yun po. Amen. Hallelujah. Tulad ng mga yung maawit sa kanya, yung mga nasa mga anghel po na nagpupuli kay Lord, siya po ay nag-glorify po at naging natutuwa po si Lord sa mga ginagawa po natin. Ganon din po tayo. Pag inaawitan po natin ni Lord, inaawitan natin si Lord, natutuwa siya at nagagalak po siya dahil ang mga anak niya ay talagang binibigay natin yung the best natin po sa kanya. Kaya ngayon pagka inawitan natin po siya, yung ibigay natin yung boses natin, yung mga talent na ibinigay po sa atin. Amen po. Kaya tayo po ay sama-samang umawit po sa kanya. Mamaya po, tumayo muna tayo po para mag-pray po ulit. Amen po. Sama-sama po tayo manalangin para sa tulong. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Umagang ito, Lord Father God, o Diyos namin makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng langit, ng lumikha ng langit at lupa, Lord Father God. Salamat po, Panginoon, sa mga narito, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na dinala mo, Lord Father God, na narito, Lord Father God. Ingatan mo sila, Lord Father God. Salamat po sa mga pagpapala binibigay mo sa kanila, Panginoon. Gumulang man kami, Panginoon, pero Panginoon, kami nagpapakumbaba pa rin, Panginoon, para sa iyo, Lord Father God. Bless mo din, Panginoon, yung mga nababahagian namin ng mga salita mo, Panginoon, na nagmula sa iyo, Lord Father God. Yung mga kaibigan, mga katrabaho, ka-eskwela, Lord Father God. Samahan mo kami, Panginoon, na lagi, Panginoon, na kami nakikita nila na kami maging magandang halimbawa sa kanila, Lord Father God. Thank you for, Lord, sa pagsama mo sa amin, iniingatan, Panginoon. Wala pong anumang patlang, Panginoon, nag-aaway sa aming buhay, Lord Father God. Pagkat ikaw lagi yung kasama namin, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, alisin po, Panginoon, yung mga sagabal po sa amin, sa aming mga puso iban, Panginoon. Upang sa ganon, Panginoon, ang mensaheng maririnig namin, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso isipan, Lord Father God. Upang sa ganon, Panginoon, ay may
apply din namin sa aming mga kaibigan, Lord Father God. Sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, Lord Father God. Wala pong imposible sa iyo, Lord Father God. Dahil lahat-lahat, Panginoon, ay sa iyo lahat ng gagaling ito, Lord Father God. Alam namin na may roon kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Sa lahat ng dako ng mundo ito, Lord Father God. Tinataas ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, Lord Father God. Ang bawat sulok ng simbahan ito, Lord Father God. Naklupan mo, Panginoon, ng iyong makapangyarihan na nais, Lord Father God. Pagkaluyan po iyong mga lumo mo, Lord Father God, na narito, na nakikinig sa iyo, Lord Father God, at nananalangin, Lord Father God. Aawit kami, Panginoon, mahapon kami, Panginoon, na kami maging malakas, Panginoon. Bibigay namin yung kapis namin, Panginoon, sa iyo, Lord Father God. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, yun ang magdadala ng iyong mensahe, Lord Father God, na si Pastor Melvin, Lord Father God. Gabayan mo po siya, Panginoon. Tago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Lord Father God. Pagpalain mo din, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon. Palakasin mo sila, Lord Father God. Nang ito'y, Panginoon, ay makasama din namin sila, Panginoon. Ang lahat sila, Lord Father God. Ang lahat ng pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kahit na dumaraan kami, Panginoon, sa mga trials o pagsubok, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ito'y ginagampanan mo, Panginoon. Inaalis mo, Lord Father God. Pinapagaling mo na kami, Panginoon. Kung ano man yung mga karamdaman na nasa mga sarili namin o buhay namin, Lord Father God. Thank you po, Lord, Panginoon. Binabalik namin, Panginoon, ang papurit pagsamba at pasasalamat sa Lord Father God. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng bugtong na anak ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Harap pa kami lang. Amen. Amen. Wala ko lang pakipanahin ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa bawat buhay natin. Maaring tayong patuloy na tumayo and let's start our Sunday worship ngayong umagang ito na praise and worship. Pwede ba batiin muna natin ating mga katabi? Yan, nag-aalak ako, narinito ka. Ayan, take time. Ayan. We are very happy and God is happy ngayon. Narinito ka ngayon, naglaan ng oras. Yan. Umikot pa si Papa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Is our hearts ready na ba to give praise and worship sa Panginoon? Mahina ba? Is our hearts ready na ba to give praise and worship sa Panginoon? Pwede ba sumigaw tayo ng Amen? Amen. Amen. Dapat palakpat natin sa bawat galaw, sa bawat salita. Let's give praise sa Panginoon. Palakpak natin mamaya ang ating mga kabay. Maaring sumigaw, maaring ipalakpak, maaring umindak sa pagkanta natin. Pero yung message natin ng Panginoon, yung blessings niya sapat na. At higit pa, kung hindi yung manaranasan pa ngayon, darating yan in time, in God's will, in God's perfect time. Let's sing, sapat na at higit pa. Pagkat ikaw ay mabuti,
pagkat kay sapat na, kay sapat na. Ikaw ang sapat na, at higit pa niyaya mo ko. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kung pag-angit-angat. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang mahihirap pa pagkat kay sapat na. Ikaw sapat na, ikaw ang nakakasa, hindi magpupulaan. Sapat na, alam mo'y sagana, umaabot. Sapat na, higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang mahihirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahihirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahihirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Diyos sa aming mga buhay, sapat na at dapat magpalan. Inuwan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Awitan, upagigit sa saglit na namin ngayong umagang ito. Wala ka kami sa Panginoon. Praise O Panginoon. Glory O Panginoon. Kapag narin yung blessing talagang andun yung kagalakan. Pag andyan yung blessing, andyan yung positive, andyan yung kagalakan sa atin. Pero yung challenge sa atin ngayon mga kapatid, na even if hindi mo nararanasan pa yung blessing na yun, even if hindi mo pa nakikita, o baka ngayon, nandyan ka pa sa kalagitnaan nung problema, ng challenges na yan, nangungusap sa atin ng Panginoon. Reminder na be joyful to them. Mabuti ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Mabuti noon paman pa hanggang ngayon magpakailanman. He deserves praise. He deserves worship na punong-puno ng puso natin without holding back. Don't set aside those feelings. Buong loob, lumapit tayo sa Panginoon. Sa pag-awit natin, sa pagtaas ng ating mga tinig, pagtaas ng ating mga kamay, sa bawat sulok ng bahay patahang ito, ay ang ating Panginoon ang umitaas at mapapuri. Come on, sing church. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na alam tulad ko. Hindi mo kaya pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang pagpatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, parinig ang
dahil sa kabutihan mo. Ang itatas sa buhay ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Pagkain ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin. Nais sandigan, ganyan ka sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi ka maghari ka sa bawat buhay namin, Diyos. Maliwanag na sinagilaw maging sa mga kasama ng mga sila sa pamilya namin, Panginoon. Pagmamalayo mo, Diyos. Pagpuri sa pagbigay ng praise and worship sa Panginoon. Nandito na kami, O Diyos. Jesus, Panginoon. Come as a church. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, ngayon ang taas namin. Panginoong Isus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan ka sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago. Ang Diyos ka sa amin. Pagod sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan ka sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka.
pangalan, kasi yung pangalan mo lang, Panginoon, binabalik namin ang mga mata sa purong pagpalakpak, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Napakasaya talaga. Napakasarap umawit para sa ating Panginoon. Yes, good morning po, sis. Ayun po, sabi nga sa awit, wala tayong itinataas kundi si Lord lang. Tanging sandigan sa ating buhay. Sa umagang ito po ay dumako po tayo sa pasasalamat po. Sino po yung gustong magpasalamat? Meron pong Brother Jojo. Palakpakan muna natin si Brother Jojo. Ayan, pasalamat ako kay Lord. Hallelujah. Diyos ka sa amin, Panginoon. Amen. Pasalamat. Kasi kahapon dito po naganap yung men's fellowship ng mga kalalakihan, iba't ibang church dito sa Mary Chris. Yun, salamat kay Lord. Yan, siguro na-bless naman yung mga kalalakihan. At natuwa lang ako sa isang meron pa isa na nag-amaze sa akin na kasi yung isang member ng taga UCCP at natutuwa lang ako kasi nung nagkasalita ako dito, sabi niya, marami na pala siyang iniisip na Tapos nung natapos na, in-approach niya ako, sabi, brother, sabi niya, ako yung dating nagpapa-ending sa inyo. Doon sa alin namin. So, nung nagsasalita ka, mamukhaan talaga kita eh. Ako talaga yung nagpapa-ending dati. Bata pa ako, ganun ako. Pero yung salamat kay Lord na saan ka kayo dito sa church niya? Sige, salamat kay Lord, di ba? Napakabuti ng Panginoon na nandito na rin siya, na kay Kristo na rin siya. At salamat kay Lord na sa tinanong ko doon sa isang nila, sabi, saan siya nag-church? Ito sa amin, bago pa lang siya. At nawa yung message kahapon tumimo sa kanya at magpatuloy talaga siya sa Panginoon. Dahil sa Panginoon lang natin mararanasan talaga yung pinaka-the best. Purihin si Lord. Amen. Amen. Ayun po. Sino po? Sis. Sister Ed, po. Palakpakan po natin po siya. Blessed Sunday po sa ating lahat. Actually, marami po akong gustong ipagpasalamat kay Lord, pero una-una na po is yung paggawa niya po ng paraan para makabalik po ako sa Kanya. Di ba po? So, yun nga po, dahil po sa last patotoo po ni Sister Mabel, kung paano niya po yung namit yung daddy ko. Sa amin naman po ng sister ko po kasi, actually, gaya po ng sabi ni Sister Mabel, napakagandang timing po ni Lord. Kasi, nung gabi po, papatatawa lang po ako, nung gabi po na nagsabi po sa amin yung daddy ko na, may nakita na akong church na malapit. Kasi po, nag-try na rin po ako na ibang church kaso po, medyo malalayo po yung may mga alam po ako. So, hindi po nagiging consistent. Then sabi po ng daddy ko, may nakita akong church dito na malapit lang. Siguro po, the night before that, nag-uusap lang po kami ng kapatid ko na talagang parang nag-open po kami sa isa't isa na sana may makita na siya yung church kasi gusto ko na talaga yung church. Kaya parang nagulat po kami. Then, that night, I prayed to God na, Lord, thank you so much. Kasi kahit anong nangyari and kahit gano'n na po yung nagtagal, talagang hindi niyo ako pinabayaan. Ay, parang sinabi niya, mag-wait ka lang ng timing ko na, wait lang. Parang andyan naman ako wait lang po. So yun po, gustong-gusto ko pong magpasalamat and lagi ko nga po sinasabi, I feel so blessed the past few days po. Sobrang blessed ko po na
yun po, nakakapagpapuri po ako sa kanya at my age po, sobrang grateful na grateful po ako sa kanya. Yun lang po. Salamat po. Amen. Yun po. Napakabuti talaga kay Lord, no? At wala po talaga posible kay Lord. Kaya si Lord, magkalak lang tayo lagi. Kasi yun nga ang sabi sa 1 Thessalonica 5:17. Kaya kay Lord lang lagi. Sige po, ayan na po natin yung sa ating mga sarili para sa mga mensahe ni Pastor Percy po. Palakpakan po natin. Okay, magandang umaga sa lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, masaya ako hanggang nandito ka. Okay. Okay, masaya ba talaga kayo? Okay? Okay. Masaya kayo na makita yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? So mayroon po tayong first time, nakita ko si Sister. Good morning po. Welcome po. Mami, Sister Mabel, okay, so good. Welcome po sa simbahan. So meron pa po ba na first timer? Wala na, no? So ngayong umagang ito, mga kapatid, ay purihin natin ang Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Amen? Mabuti ba ang Diyos? Amen. Siya ba ay nararanasan po ninyo sa buhay po ninyo? Amen. Hindi man natin nakikita, pero nararamdaman natin ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. So, purihin ng Diyos. Tayo po'y magsisimula ng sa mensahe ni Lord. Tayo po'y tumayo. At ito pong basahin sa aklat ng Mateo, kabanatang 22, talatang 34 hanggang natatakpan ng sabihin, Brother Arnel. Okay. Huwag mo munang tinigan yung halaman na yan para hindi tumuha. Okay, so Matthew chapter 22 verses 34 hanggang 40. Okay na, Brother Arnel? Okay. Ayan. Para makita naman inaw. Kung mayroon po kayong Bible dyan, gusto nyo basahin mismo sa Bible po ninyo, pwede naman po. Okay? Pero kung gusto nyo na makibasa, sabay-sabay po natin basahin dito po sa ating harapan. Sige po, sabay-sabay po. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Okay? Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y dumako sa panalangin. Muli tayo manalangin sa Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito, sa pagkakataon muli na kami magkatipon-tipon at sa pamagitan po ng iyong mga mensahe na aming pong nabasa ay maipahihag nawa, Panginoon, ang iyong pong nais sa aming mga buhay. Bigyan mo po kami ng karunungan upang hindi lang namin ito mabasa, kundi ito'y mai-apply po namin sa aming po pang-araw-araw na pamumuhay. Kumilos ka sa bawat isa, Panginoon, at dalangin ko na ang aming mga puso ay handang tumanggap nito, maniwala, manampalataya, na hindi po aksidente na kami naparito, Panginoon. Suwalit ito'y sinadya mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay palakasin. Sapagkat sa aming pong paglalakbay sa mundong ito, Panginoon, ay hindi po pong mawawala yung mga pagsubok, mga problema na hindi po namin inaasahan. Maghari ka sa puso ng bawat isa at anumang gawa ng kaaway, anuman pong mga alalahanin po namin, ano pong mga problema na aming mga buhay, takpan mo ng iyong pong mga pangyarihang kamay upang malaya po namin na maunawaan ang iyong mga salita sa umaga nito. Yakapin mo kami, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay malaya po kami, Panginoon, na makapakinig, maintindihan, at makita, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal sa amin.
Patuloy na ikaw ang Diyos na maitaas sa umaga ito, mapasalamatan at mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Muli, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. And yung mensahe ngayong umagang ito ay patuloy na tumimo sa ating mga puso. Hindi lamang po natin marinig ngayon, and then after na paglabas po natin ng pintuan, babalik na tayo sa kanya-kanya po nating pamilya o buhay, ay mawala itong mensahe na ito. Sapagkat napakahalaga nito. Every time po ba na narinig nyo o nababasa nyo sa Bible, si Eva at si Adan, ano yung naisip nyo? Especially nung sinabi ng Panginoon na hindi maganda na ang lalaki ay nag-iisa. Meron po ba kayong yung parang pumasok sa isip nyo every time na nung nilikha ng Diyos si Adan, nakita niya na mag-isa lang, ay hindi masaya si Lord. Nakita niya na hindi maganda na nag-iisa si Adan. So ibinigay niya si Eva. Okay? Nilikha niya si Eva sa pamagitan ng pagbunot ng isang tadyang galing kay Adan. So ano kaya? Yung maiisip po ninyo, bakit ibinigay ni Lord si Eva kay Adan? Ano sabi mo? Para may kasama. Okay? Sino pa? Ganda niya. Para may katuwang. Kasi nandun naman, diba? Okay, sino pa? One word. Pwede ba? Sige, si Brother Boji. Para magparami. Okay. Tama, kaya napakadami natin yun, no? Overpopular. Sino pa? Meron pa? Yung makahula, kung makatama, baka may prize, no? Oh. One word lang. Kahit two words, no? Love po tsaka fellowship. Love and fellowship. Okay, munti ka na. Yun yung mismong word na hinahanap ko. Okay. Sige pa, mahaba pa naman oras, so 9:44 pa lang. Meron pa ba? Na magta-try? Kasi minsan nakakalimut. Kasi pag nakita natin ay bata dan, siyempre, katuwang, makakasama, makakatulong, di ba? Magpaparami, sabi ni Brother Boti, sino pa? Ito yung nawawala kasi minsan, sabihin natin kung Eva at Dan, nanay at tatay. Okay. Kapag nakikita po natin ang isang nanay at tatay, anong maisip natin? Tama. Okay? Yun yung message natin sa umagang ito. Paki-forward po. Relationship. Kasi minsan iba sa isang mag-asawa, matatawag pa natin mag-asawa kung hindi natin kilala ang isa't isa. Kasi sabi hindi mag-asawa sa isang nanay at tatay o kaya nanay at anak, di ba? Mga ganon. Matatawag ba natin isang relasyon? Okay? Kung hindi nagmamahalan, hindi nagre-respetuhan. So paano matatawag na mag-asawa ang isang nanay at tatay? Dapat mayroong relasyon. Yung tinatawag na relationship. Kasi minsan kontento na tayo di ba? Mga anak naman ako papakainin naman ako pag-aaralin naman ako kontento ka na sa ganon. Nakakalimutan mo, di ba, yung relationship mo sa nanay at tatay mo, sa mga kapatid mo. Kaya sa umagang ito mga kapatid, alam niyo po ba pag magsisimula po tayo, kaya ko nabanggit yung nanay at tatay kasi ayon sa survey, kung mag-agree kayo sa akin, mag-agree ka naman siguro kayo, no? Kasi kung hindi, hindi. Ayon sa survey, ang source daw na pinanggagalingan ng kagalakan, kaligayahan o ibang word kasiyahan ay nagmumula sa loob ng pamilya. Nag-agree ba kayo? Hindi na kailangan natin mag-survey kasi alam naman natin talaga na ang pinagmumulan ng ating kaligayahan ay sa loob ng pamilya.
Kaya minsan mapapansin po natin, kahit yung mag-aasawa na gusto pa rin tumira sa loob ng kanilang mga magulang. Ayaw nilang lumipat, ayaw nilang lumayo. Kasi doon nila natatagpuan yung kaligayahan. Ewan ko lang sa inyo. Baka yung iba sa inyo dito, hindi talaga pamilya. Pero talaga mga kapatid, yun yung survey na ang pinagmumulan talaga ng tunay na kaligayahan ay sa loob ng pamilya. Pero take note kasi every time, actually, nakakatuwa, no? The last time na nakita ko si Ella, no? Saka si yung magkapatid. First time nilang umattend. Next Sunday kagad ba nung sumama si Brother Eman sa alam niyo, nakakatuwa, no? Natuwa ako. Ang sarap yung picturean. Kasi, totoo. Kasi bihira sa loob ng simbahan na like example ngayon, kasama na rin nila, pati yung mother-in-law ni Brother Emma, di ba? Ay, mother-in-law niya. So masaya na magkakatabi yung nanay, yung tatay, yung mga anak. Ang sarap panoorin. Bihira yan. Pero minsan kahit isang pamilya magkakahiwalay, nanay nandito, yung tatay nandun, yung anak nandun. Di ba? Kaya mapag-iisip kayo, may relasyon kaya itong mga to? Di ba? Anong klaseng relasyon sila? Bakit pamilya sila pero sa loob ng simbahan, iba-iba yung kanilang kinauupuan? Okay. So, hindi ko sinasabi na bawal ha. Para mamaya ayaw nyo na magsimba kasi gusto mo katabi mo yung kaibigan mo, hindi yung nanay mo. Hindi. Gusto kong sabihin nyo lang yan, ang sarap panoorin ng isang pamilya yung magkakatabi habang nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Joshua, naalala nyo, di ba? As for me and my household, we will serve the Lord. Pero take note, ito rin yung reminder ko din, paalala din, na kung ang family ay pinagmumulan ng kaligayahan, sa loob ng pamilya din, dito rin nagmumula yung kapighatian at kalungkutan. Nakakalungkot, diba? Kung dito natin nakukuha yung kaligayahan, pero dito rin natin mararanasan yung kalungkutan. Kasi every time na mayroong lumalapit sa akin na isang asawa, babae o lalaki, na nagpapakounsel sa akin kasi gusto na nang maghiwalay na mag-asawa. Nalulungkot ako, di ba ba? Kasi na-experience ko din yan na muntik-muntikan na mawala din yung family ko. Nung hindi pa ako mananampalataya. Ang sakit pala, di ba ba? Parang naiiyak ka. Habang nagdadrive ka, mawawala na pala yung pamilya mo. Nakakalungkot sobra. Si Sir Vicky, naiiyak ka ba? Oo. Di ba? Nakakalungkot talaga. Di ba ba? Parang buti pa yung mga pulo. Ito yung nagdadrive ako nung time na nadilis ako ng landas noon. Hindi pa kami mananampalataya. Ang sayo ng pamilya namin. Every time nagdadrive ako, nakakita ko ng mga pulubi na magkakasama yung pamilya kahit nasa kariton na sila natutulog. Para bang ang swerte naman nila. Masaya sila kahit andun sila. Okay? Pero nalungkot ako, at hindi lang sa mag-asawang naghihiwalay, kundi pati yung mga mababalitaan ko na may mga anak na nagre-rebelde, lumalayas sa loob ng kanilang tahanan. Yung parang nasisira yung pamilya. Di ba ba? Nakakalungkot. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, tutulungan tayo ng Panginoon. No? Na kung saan, mapalago po natin yung relationship natin. Kung ano man yung meron tayo ngayon. Hindi ko sinasabing kumpleto tayo, di ba? Pero kung ano yung meron tayo ngayon, kung sino yung kasama natin ngayon, nawa mga kapatid, palaguin po natin yung relasyon natin sa bawat isa. Kasi mga kapatid, sa umagang ito, ay sinasabi ng Panginoong Diyos na ang buhay na ibinigay po sa atin is about relationship. Yun yung binigay. Kasi kung ang Diyos ayaw niyang relasyon, di sana hindi na niya nilikha si Eva. Hinayaan na lamang niya na mag-isa si Adan na mabuhay. Tama po ba? So, ang binigay sa atin, ulitin ko po, na yung life that the Lord has given us is a life that is all about relationship. Sabi mo sa katabi mo, relationship. Ha? Relationship, mga kapatid. So sa umagang ito, sa mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon, pag-forward po, how can we enjoy our relationship with God and have godly relationship sa ating kapwa? Ulitin ko po, how can we enjoy our relationship with God and have godly relationship
sa ating kapwa. Number 1, become a Christ-centered person. Dapat tayo daw si Kristo yung sentro ng ating buhay. Kaya ba natin? Ha? Kasi napakahalaga mga kapatid na si Lord ang sentro ng buhay natin, kasi kung sa ibang bagay po iinog ang buhay po natin para lamang tayo nagtatahi ng damit panluksa dahil siguradong lulungkot tayo. Ano ibig sabihin yan? Kasi kung ang buhay po natin nakasentro lang sa crush mo o sa minamahal mo, kapag sinaktan ka niyan, iiyak ka niyan. Diba wala ka nang ibang iniisip, di ba ba? Kundi pangalan niya, wala ka nang ibang nasasambit, kundi pangalan niya, doon na umiikot yung buhay mo. Pagdating ng araw na masaktan ka niya at iiwan ka niya, malulungkot ka. Minsan sa pera. Sino dito yung gusto ng pera? Pakita sa kamay. So, nagtatanong na ako. Sabi mo sa katabi mo, magtrabaho ka. Gusto mo ng pera, magtrabaho. Hindi. Yun po, ito yung katotohanan. Na minsan sa buhay po natin, nalalayo tayo sa Panginoon dahil sa pera. Tama? Kasi kapag marami tayong pera, hindi tayo matatagpuan sa simbahan. Asan tayo? Nasa mall tayo. Di ba ba? Nasa kung saan-saan tayo. Doon umiinom. Kaya minsan tinatanggal ni Lord yung pera po natin, kabuhay po natin. Hinahayaan ni Lord na minsan sa mga negosyo po natin, bakit nababankrupt yung negosyo ko? Kasi doon na umiikot yung buhay mo. To the point na nalilis ka na at nakakalimutan mo na ang Panginoon. Katulad ng mga Hudyo noong panahon. Sa sobrang dami ng kanilang kautusan, very strict sila sa kanilang mga rules sa government o sa kanilang nakagisnan. Talagang hindi nila kinaliligtan kung ano yung rules na kanilang kinagisnan hanggang sa dumating na nakalimutan na nila ang Panginoon Diyos. Kaya natanong nila yung pag-backward po. Backward dun sa pinaka-main verse po natin. Kaya tinanong nila di ba ba ang tanong niya, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Kasi namulat sila sa mga rules ng kanilang government o yung kanilang sinusunod. Doon sila, stricto sila, katulad sa family mo, di ba? Anong rule sa loob ng pamilya ninyo? Bawal mali. Bawal nagsasalita pag kumain. Di ba? Ang daming bawal, yung sinusunod natin. Hanggang sa dumating yung point na hindi na natin maalala ang Panginoon dahil sa mga rules na yon. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Diba? Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Dapat si Lord yung pinaka-sentro. Hindi ko sinasabing huwag kang magkaroon ng pera. Pero dapat kapag marami kang pera, dapat si Lord pa rin nangingibabaw. Unahin mo pa rin ang Panginoon. With all your heart nga, sabi nga, di ko ba? Dapat hindi ka nagpapaalipin sa pera. Hindi lang sa pera, kundi sa mga kaibigan. Minsan sa buhay po natin, sa mga kaibigan na tayo umiinom, yung buhay po natin, di ba? Yung sentro ng buhay po natin, saan pa ang lakad natin? Saan ba ang punta po natin? Na kahit sa Sunday naapektuhan na. Dahil sa yung mga kaibigan mo na lang importante sa iyo, imbis na magsimba ka, andun ka sa mga kaibigan mo. Kaya minsan yung mga kaibigan mo, inilalay, tinatanggal ni Lord dahil nakakalimutan mo na siya. Gusto niyo ba natanggalin sila ni Lord yung mga kaibigan sa buhay ninyo? Hindi akin si Lord sa mga kaibigan po natin, ha? Huwag niyo kong ma-misinterpret. Pero kung tayo mananampalataya, kung dapat yung sentro ng ang Diyos sa buhay po natin, andyan yung kaibigan mo, pero dapat inuuna mo pa rin si Lord. Amen? Sino nandito? Dumanas kami dyan, no? Hindi na rin ako lalay sa sarili ko. Andito yung nanay ko, no? Nung time na nagsisimula pa lang kami, nung time na talagang sumusunod na kami si Lord, kapag mayroong mga, hindi ko sinasabi na gawin nyo rin, calling po natin, conviction po natin, hindi po ba kung sinasabi sa'yo ni Lord. Pero kung ano dapat mabuti, alam mo naman siguro kung ano yung tama at mali, di ba? Kapag araw ng Sunday, kahit anong aya sa amin ng kapatid ko, na kung saan ay talagang time na kasi siya tumutulong din sa time na yon,
Ayaw namin siguro mapahiya. No? Kapag iniimbitahan kami, kailangan namin pumunta. Pero nung naging Kristiyano po kami, uunahin muna namin si Lord bago kami pumunta sa inyo. Kunwari, binyag, birthday ng anak niya. Sino ba mahalaga? Si Lord ba o yung birthday? Eh, pwede ka naman pumunta after ng service, di po ba? O hindi KJ si Lord, no? Hindi niya inaalis yung kaligayahan mo. Pero ang sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, no? With all your soul and with all your mind. Yun ang hindi natin naiintindihan. Kung tunay na may relasyon tayo sa Panginoon, uunahin natin ang Panginoon. Amen? Amen? So dapat maging sentro ng buhay po natin ang Panginoon Jesucristo. Huwag dumating sa point na mawala o hindi na natin maalala si Lord sa buhay po natin, mga kapatid. Kasi at the end of the day naman talaga, mga kapatid, yung pera mawawala yan. Yung kaibigan mo mawawala yan. Kasi pwede silang lumipat sa ibang lugar. Di ba? Pero si Lord, hindi mawawala. Never. Hindi ka palulungkutin ng Panginoon. Unahin mo muna. Maniwala po kayo sa akin, mga kapatid. Hindi tayo mawawalan kapag naging sentro tayo ng Panginoon. Lalo pa yan dadagdagan. Amen? Hindi material na bagay. Di ba? Sabi ni Pastor, dadagdagan yung pera ko. Pero bakit? Ganun pa rin. Bakit nababawasan pa rin? Hindi ganoon ang Panginoong Diyos, di po ba? Kapag ang Lord ang kumilos, mas maganda. Hindi pera yung dadagdag niya. Kundi wala ka ng alalahanin. Meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, sa kabila ng mga problema na pagdadaanan mo, ano mga problema mo? Like, sample yung pinagdadaanan namin, Sister Margie, nasa hospital ngayon ulit, dahil sa infection. Di ba ba? Pero yung joy na sinasabi natin, yung kagalakan, ay hindi inaalis ng Panginoon sa atin. Amen? Yung pagtitiwala, yung paniniwala na mahal ka ng Diyos. Unahin mo talaga, maniwala ka, kapatid. Kung si Lord yung magiging sentro ng buhay mo, makakaasa ka. Hindi ka titiwala. Hindi ka mawawalan. Amen? Kaya ang sabi ni Haring David, pakibasa po sa awit 18:1-2. O Yahweh, ikaw o ikay aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas. Diyos at kandungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalan. Naintindihan niya, habang nag-search siya, marami mga problema sa buhay. Siyang hari, di ba ba? Isang mataas ang posisyon. No? Ibinaba ng Panginoon dahil sa kanyang mga kasalanan, dahil hindi na naging sentro si Lord sa buhay niya, naintindihan niya. Hindi siya naging nakit sa Panginoon. Nagpatuloy siya, naniwala siya at naging matagumpay yung buhay niya. Okay? Ulitin nga natin, di ba? O Yahweh, ikay aking minamahal. Yung dapat unahin po natin. Dapat mahalin natin ang Panginoon Diyos. Okay? Ikaw ang aking kalakasan. Sa kabila ng mga weaknesses po natin, kakulangan natin sa buhay, dapat si Lord yung laging kalakasan. Lord, hindi ko kaya, pero alam ko kaya mo. Amen? Lord, hindi ko kaya i-provide to, pero Lord, alam ko kaya mo i-provide to. Naniniwala po ba kayo doon? Dapat mahalin mo muna ang Panginoon. Kasi once na mahal mo ng Panginoon, maniniwala ka talaga na kahit anong mangyari sa buhay mo, mga kapatid, God will provide. Okay? Basahin na pati si Yahweh ang ating batong tanggulan. Siya rin yung tagapagtanggol sa atin. Okay? Sabi nga ng Panginoon, di ba, ako ang paghihiganti. Never na tayo maghiganti. Kung ano ginagawa sa atin ng tao dito sa paligid po natin, huwag nating sabayan, huwag nating gawin kung anong ginagawa natin sa kanila. Gayahin natin yung agila. Di ba ba kapag mayroon siyang ahas na kaaway, doon ba niya nilalabanan sa lupa? Hindi, di ba? Anong ginagawa ng agila? Nililipad niya yung ahas. Kasi yung ahas na yon, walang magawa doon sa kalawakan. Ganun din po tayo. May magagawa ba ang tao sa lupa? Okay? So, lagi natin isipin yan lagi. Si Lord yung magtatanggol po sa atin. Kasi kung tayo nagtanggol, nagigantit sa sarili nating kaparaanan, wala tayong pinagkaiba. Okay? At kapag si Lord yung ating tagapagtanggol, i-claim mo na yung victory. Maniwala po kayo sa akin. Yung victory, tanggapin na natin. Okay? Ang ating tagapagligtas, especially yung ating
kaluluwa. Di ba? Yung eternal life. Yun na yung pinaka-importante, pinaka-halaga na pagsumikapan po natin yung eternal life. Na iligtas tayo pagdating ng araw. And Diyos at kalungan, tagapag-ingat ko at ang aking sanggalan. Kumbaga, ano na yun eh? All-in-one na si Lord. Kapag naging sentro ng buhay po natin. Okay? Yung tao, mayroong limitation. Yung pera, mayroong limitation. Lahat ng bagay dito sa mundong ito, may limitation. Pero kay Lord, unlimited. Sabihin mo sa katabi mo, unlimited. Ha? Unlimited yung kayang gawin ng Panginoong Diyos sa atin. Basta yung sentro lang ng buhay mo. Ha? Yung mga pangarap mo sa buhay, hindi against si Lord yan. Basta mabuti. Basta lagi mong, parang kwento. No? Parang story, parang libro na dapat kasama lagi si Lord sa buhay mo, ng kwento ng buhay mo. Yun yung mahalaga. Okay? Number 2, become a loving person. So how we can enjoy? Yung ating relationship sa Lord at sa ating kapwa-tao sa pamamagitan ng maging mapagmahal na tao. Pastor, sasabihin niyo sa akin siguro, unahin natin yung God relationship, no? Paano kaya may paparamdam kay Lord yung aking pagmamahal sa Kanya? Samantalang Espiritu siya. Paano ko siya pakakainin? Hindi naman siya nagugutom. Paano ko siya aalagaan? Hindi naman siya nagkakasakit. So, paano natin may papakita, may mapaparamdam yung pagmamahal natin sa Diyos? Tingnan mo yung katabi mo. Sa pamamagitan ng ako. Kung minamahal mo ang Lord, mamahalin din mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo niya. Kaya mo bang mahalin yan? Oh, kahit bungangera yan? Ha? Kaya mo bang mahalin yan? Kahit na magagalitin yan? Okay, hindi ko ba? So, ma-enjoy po natin yan mga kapatid, yung relationship kapag kahit sino yung nasa harap mo, kahit sino pa yan, mamahalin mo. Kasi once na minahal mo yung tao, para na rin minamahal mo ang Diyos. Hindi na lang parang, di ba? Minamahal mo ang Diyos. Ano yung pangalawang auto-sign? Backward ulit, backward. Ayan, pangalawang auto-sign sabi? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sino dito hindi nagmamahal sa sarili niya? Sino? Siguro meron dito kasi hindi ko mahal sarili ko kasi hindi ko gusto yung tsura ko. Ha? Oh, pero hindi ako naniniwala hindi mahal mo sarili mo kasi kung hindi mo mahal sarili mo, nasa sementeryo ka na. Patay ka na. Di ba? Hindi mo na pinapakain, hindi mo na dinadapitan, hindi mo na pinapaganda yung mukha mo. Di po ba? So mahal mo ang sarili mo. Tama? Kaya sabi ng Panginoong Diyos, para maging loving person, ma-enjoy po natin yung relationship natin sa ibang tao at sa Diyos, kung ipakita po natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating mga kapwa-tao. Di ba sabi nga sa naalala ko lagi sa Christian, di ba? Sinasabi mo mahal mo ang Diyos na hindi nakikita, pero yung nakikita mo, hindi mo magawang mahalin, ano ka? Sinungaling. Sinungaling ka. How can you say God? How can you say you love God, pero yung mismong katabi mo, hindi mo kayang gawing mahalin? So, paano natin ma-enjoy, mga kapatid? Maging loving person. Kapag, kasi minsan, hindi ako mahalin, hindi ako minamahal, bakit ikaw ba nagmamahal? Paano ka tatanggap ng hindi mo ibinibigay? Amen? Amen? Paano ka makaka-receive ng pagmamahal kung hindi ka naman nagpaparamdam ng pagmamahal? Pastor, ganito talaga ako eh. Tahimik talaga ako. Hindi magiging tahimik din. Hindi mo talaga ma-enjoy yung relationship mo. Di po ba? Kailangan paramdam. Maging mapagmahal po tayo. Yung pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos, no? Nasa buhay po natin, na kahit di natin, ito yung pinaka sigurado na may express po natin yung love natin sa ibang tao,
ay sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal natin sa ibang tao, sa tao, mga kapatid. Kasi, hindi mo pwedeng ngitian si Lord eh. Pastor, hindi ko pwede namang ngitian. Kasi, ikaw, kung mali, ngingitian mo si Lord, ngingiti ka sa Lord, Lord, i-smell ka. Baka mapag-isipan ka pa eh, no? Mukhang ano na to, ngumingiti sa langit eh. Ha? Bakit ka ngumingiti? Kasi hinihindi ako, hindi ko makita eh. Pwede mo nang ngitian yung katabi mo eh. Ha? Paano ka magiging loving person? Pinakasimpleng gawin mo, smile. Ngitian mo yung katabi mo. Ngayong umaga nito. Alam niyo mga kapatid, hindi mo kailangan gumastos para maiparamdam mo yung pagmamahal mo sa ibang tao. Simpleng smile lang, may paparamdam mo yung pagmamahal mo sa ibang tao. Ha? Diba, anong nararamdaman ng mga tao? Anong nararamdaman mo kapag umingiti ka? Kapag minitihan ka ba kapag nasa palengke ka? Kunwari, may nakasalubong ka. Minitihan ka. Anong maging reaction mo? Hindi ka man ngingiti, pabalik sa kanya, kasi hindi mo kakilala, di ba? Pero sa deep inside, sa puso mo, naramdaman mo yung love ng tao na yun. Kasi hindi mo siya kilala, pero ngingitian ka. Amen? So gawin na natin ito, ha? Sa buhay po natin, para maiparamdam natin yung pagmamahal natin sa ibang tao, ngingitian natin, ha? Huwag lang yung nakasimangot, ha? Baka mamaya nakasimangot, ngingitian mo, ha? Baka may dinadalang problema yan, no? O umiwas ka na. Pero yung mga tao minsan na tumitingin sa atin, di ba, nakakasalubong po natin, na parang baka kilala ka niya or something, yung simpleng smile lang. Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Pero na-spread po natin yung love. Ulitin ko po, di ba, hindi na kailangan gumastos para maipadama yung pagmamahal natin sa mahal sa buhay. Simpleng smile lang. Mapaparamdam natin yung pagmamahal natin. Kasi mga kapatid, no? Ang sukatan ng ating spiritual na buhay ay para maging mapagmahal na tao, mga kapatid. Hindi yung maraming alam ka about sa prayer, hindi sa marami kang nabasa na spiritual na mga libro. Pagdating ng panahon, mga kapatid, ang gagamiting sukatan ng ating spiritual ay kung paano tayo nagmahal. Kaya napakahalaga po sa buhay natin ito. Sa tayo mga Kristiyano, dapat nag-reflect yung love sa atin ng Panginoon. Yung love niya para bang silag ng araw, kung tumama sa salamin, yung salamin magre-reflect din sa ibang tao. Dapat gano'n. Kung ikaw ba naramdaman mo na yung love ni Lord sa'yo? Ha? Kung naramdaman mo yung love ni Lord sa buhay mo, hindi po pwedeng hindi mo ibahagi sa iba. Hindi ka po pwedeng anak ng Diyos pero hindi ka mapagmahal. Ulitin ko po, hindi kailangan ng material na bagay para maiparamdam mo yung pagmamahal mo. Pero kung meron naman, tumatanggap ako. Hindi, pero lang, yun po yung katotohanan. No? Kung naramdaman mo yung love nila, hindi mo pwede, kahit sa mga maliit-liit na bagay, maipaparamdam mo yung pagmamahal mo sa ibang. Okay? Ang sabi ng Corinthians 13 verse 1, magapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampalang umaalingaw-ngaw o pangtiyang na maingay. Iyon po yung sinasabi ko, kahit na gaano man, karaming prayer ang alam mo, kahit gaano karaming spiritual book na nabasa mo, kung wala namang love na i-apply mo sa ibang tao, para magpakitang tao lang, di ba? Bibigyan mo siya para mabigyan lang. Sige na nga, susunod na nga ako para tumigil ka na. Di ba, may pag-inutusan ka ng mga nanay at tatay mo. Siyempre may patabog pa, di ba? Kahit ginawa mo yung bagay na inuutos sa'yo, pero kung wala namang pagmamahal, useless. Sa tagay ninyo ba, check yun sa Lord, sa harapan ni Lord. Yung gawa po natin na walang pagmamahal. Kaya sabi ni Pablo, di ba, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman pag-ibig, para lamang akong kampalang umaalingaw-ngaw. Useless.
Kaya kung gagawa ka na ng isang bagay ngayon, lagi ko sinasabi sa inyo, kung gagawa ka ng isang bagay, lakipan mo na ng pagmamahal. Amen? Lakipan mo na. Hindi mo gagawin dahil ito inutos lang sa'yo. Hindi mo gagawin dahil sa, kahit sa trabaho. Di ba ba? Hindi mo gagawin dahil sa sweldo. Gagawin mo dahil may pagmamahal ka sa trabaho mo. Kaya mga ba't napakalaga. Ito yung panghuli. Kasi mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano lumago yung relasyon natin sa ibang tao. Ha? Number 3, become a considerate person. Ano ibig sabihin yan? Yung number 3 natin. No, palagi nating isipin na kung tayo ang nasa kalagayan ng ating kapwa, di po ba? Like, isipin mo kalagayan. Kung masaya ka, kapag may nagbibigay sa iyo, ganoon din siya. Ano nararamdaman ng isang tao na binigyan? Masaya. Di po ba? So ilagay natin yung sarili naman natin doon. Ito po yung sinasabi ko, tuturo ko po sa inyo. Kung paano magkaroon ng magandang relasyon sa paligid po natin. Number 1, sa isang relasyon, huwag puro reklamo. Matutunan po natin yan. Sa mag-asawa, sa magkaibigan, magkapatid. Kung tunay nga na palalaguin natin ang relasyon na natin, alisin po natin yung pagre-reklamo. Gawin po natin kung ano yung kaya natin gawin. And then number 2, yun sinasabi ko, yung smile. Yung relation, pinakamahalaga yun. No? Palagi kang umiti kahit pagod ka na. Kasi yung pag-ngiti po natin sa ikaw, nakaka-relax yan, nakakagaan yan. And then number 3, yung listen actively. Makinig ka. Sa isang relasyon, hindi dapat ikaw lang yung nagsasalita. Hindi rin puro ng nanay, ha? Di ba, minsan pastor? Asawa ko lang lagi nagsasalita sa bahay. Hindi na ako makapagsalita. Dapat natin tandaan yan, no? Ang babae talaga yung pinakamaraming salita. Mga kalalakihan, ha? Para magkaroon tayo ng relasyon, dapat matutunan po natin na 1,000 word na yung sinasabi ng asawa mo, 10 words ka pa lang. Kaya minsan kapag namamalengke yung yung asawa mong babae na malengke, alas 10 umalis. Pero dahil sa maraming nakakasalubong kwentuhan, kwentuhan, yung dapat apritada na lulutuin niya, apritada pa rin. Pero dilata na lang. Ano ibig sabihin dito mga listen actively, naiano ko lang yon. Hindi para tayo ay may sagot, kundi para may maintindihan din tayo. Kasi minsan ganito yung pag mga debate. Nakikinig siya, ito. Ano tinitignan niya? Bakit siya nakikinig? Para may isagot. Kaya yung mga magulang sa mga anak, di ba? Nakikinig para saan? Para may maintindihan, hindi. Para sumagot. Pagod na ako di ba? Nag-aaral ako, di ba? Mga ganun. Galing ng school, naglakad pa ako. Nag-aaral nanay. Pinagtuturo lang sa sermon. Sermon sa umaga, sermon sa tanghali, di ba? Akala mo, di ba nakikinig? Pero hindi pala nakikinig para may matutunan, para may maisagot. Sino din yung para sagot? Okay lang yun. Di ba? Basta sa school. Huwag lang sa magulang. Okay? So, makinig po tayo. Mabuti. Yung may matutunan. Sa isang relasyon, hindi lang yung isa nagsasalita, dapat parehas nagsasalita. Dapat parehas nakikinig. Bigyan natin ng chance. Di ba? Hindi lang ikaw na lang. Di ba? Then, napapanood yung mga TikTok, di ba? Nagluluto yung nanay, tinatigim yung asawa. May sasabihin siya na reklamo yung asawa niya lalaki, binatungan di ba? Ang sarap, di ba? Ang sarap na. Kahit hindi masarap. Di ba, minsan mga nanay, makinig naman kayo. Ha? Hindi porket sinabi ng asawa niyo matabang, ay hindi ka na magaling magluto. Di ba ba? Kung matabang naman talaga, maalat yung gusto niyang panlasa. Nakuha niyo ibig sabihin. Sa isang relasyon, hindi dapat puro salita. Dapat nakikinig ka rin. Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi lang salita, makinig ka rin.
Makinig. Kasi yung tunay na relationship eh. Ha? May isang bang isang relasyon na isa lang yung nagsasalita? Sabi niyo sa akin, parang nasa korte tayo, di ba? Order of the court, walang magsasalita. Di ba? Parang nasa korte lang tayo. Bawal tayo magsalita. O may relationship ba doon? Natutuwa ba yung nakapakinig? Hindi. Di ba ba? Naiinis na kasi gusto niya ipagtanggol sa sarili niya. Pero hindi niya may pagtanggol. Kaya natin, makinig tayo. Okay? Sa isang relasyon, lalago yan. Ha? Lalago po kapag tayo ay mayroong chance na magsalita o makinig. And then, pang-apat, purihin natin yung ginagawa ng asawa natin, yung anak natin, kaibigan po natin. Dapat hindi mawawala. Bakit? Lumalago ang isang relasyon kapag napupuri po tayo. Lalo tayo nag-i-encourage kapag, wow, di ba ba? Ang galing mo naman. Di ba kahit na maliit lang yung ginawa niyo, pupurihin mo. Sa mga anak natin, di ba? Isang star lang. Wow, ang galing mo naman. Di ba ba? O anong gagawin ng anak na yon? Lalo pa niya pagbubutihin, di ba? Yung relationship. Pero kung sasabihin mo, nagmana ka sa tatay mo. Di ba? Sa tingin niyo ba yung relationship between mother or son or father or son, daughter, magiging maganda ba? Magiging maayos ba? Di ba? Mag-aaral mabuti yung bata, pero deep inside, may sama ng loob sa kanyang magulang. Ginagawa lang niya yon para matuwa yung kanyang magulang. Hindi siya masaya. Gusto niyo ba yon? Kaya minsan, di ba ba, sa buhay po natin, di ba ba, minsan may mga wisdom din binibigay sa atin ng Panginoon, kailangan nating pakialaman yung mga pulso na kukunin natin mga anak. Di ba ba? Pero kung talagang nakita po natin na may kakayanan, yung anak po natin, yung pulso na ihayaan po natin, kasi doon siya mag-enjoy. Doon siya pagbubutin yung pag-aaral. Kapag may ginawa siya, huwag kang mag-expect. Never expect, mga kapatid. Kasi walang perfecto. Huwag mong ikumpara yung ibang bata sa ibang bata. Okay? Huwag mong ikumpara yung asawa mo sa ibang asawa. Ha? Kasi yun yung katotohanan eh. Na mayroong weaknesses at mayroon din siyang kalakasan din. Okay? So, encourage. Para lumago yung relationship natin, encourage. Purihin natin. No? Minsan di po ba, dumarating ang asawa natin, yung sweldo niya kulang, okay na po, hay. Salamat, kasi mayroon na tayong pambili ng ulam. Diba? So tingin niyo ba yung asawa, gaganahan pag gano'n yung nadatnan niya? Diba lalong gaganahan yan? Ha? Gagawin niyo yung best na yung relationship niyo din, hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagkatalo. So sa maliit at malaki, anong gagawin po natin para lumaki yung relationship natin? Praise natin, purihin natin, pasalamatan po natin kung ano man yung ginagawa niya. And then next, kapag naalala niyo po magpasalamat tayo, kasama na yun. And then, pag-usapan yung interest niyo sa bawat isa, yung interest niya. Hindi yung interest mo lang. Hindi yung sarili mo lang. Hindi yung gusto mo lang. Ha? Kasi minsan yung gusto mo lang yung nakikita mo. Dapat yung gusto rin niya. Vice versa. Na? Dapat hindi one-sided lang. Para lumago yung relationship natin. Parang ang Diyos, di ko ba? Hindi siya one-sided eh. Diba kahit sa Diyos, di ko ba? Diyos ako eh. Makasalanan ka. Bakit kita mamahalin? Bakit yung interest mo yung pakikinggan ko? Di ko ba? Hindi. Mga kapatid, yun tinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid. No? Na kailangan sa buhay po natin, maalala po natin na may interest ang bawat isa. And then, next, dito sa loob ng simbahan po natin, spiritually, di po ba? Para lumago yung relationship natin, tingnan mo yung katabi mo nga ulit. Alam mo ba yung pangalan niya? Di mo alam, di ba? Hindi ko alam eh. Hindi, di ba ba? Paano lalago ang isang relationship? Di pangalan niya, hindi mo kilala.
Every Sunday, nandito kayo. Minsan nagtatampo ka, hindi ako pinansin na ganito. Di ba? Oo. Sa mag-asawa. Minsan yung anniversary, nakakalimutan. Di ba ba? Yung birthday, di ba ba? Parang naalala ko si Brother Jojo, no? Minsan nakakalimutan yung birthday na anak niya, Siguro ba yung birthday na anak mo? Hindi. Di ba ba? Napakahalaga nito para lumago yung relationship natin. Kaya sinasuggest ko po, after ng service, simulan po natin ngayong umaga, after service, before ng kawan, maghanap ka ng 2 tao sa 2 minuto na makakausap mo. Okay ba yon? Ha, mga kapatid? Bago ka umalis ng simbahan, maghanap ka ng 2 kapatiran dito sa loob. Hindi yung lagi mong kasama, ha? Ha? Minsan kasi kayo-kayo na lang nagsasama eh. Kaya minsan best friend na yung tawagan ninyo eh. Kasi kayo-kayo lang eh. Di ba? Ito yung nakikita ko, kayo na lang nag-uusap. Paano naman lalago yung relasyon nyo sa ibang mananampalataya dito? Di ba? Ang design ni Lord sa loob ng simbahan, family, di po ba? Oh. So dapat kilala po natin. Yung minsan, di ba, ang saya mo, di ba mo nakaka-encourage? Di ba? Tinawag ka pa ng buong pangalan mo, di ba ba? Brother Ferdinand Santos. O mga di ba ba? Ang sarap, di ba na? Kilala ko na na. Di ba ba? Yung relationship mo lumalago. Kasi kung hindi mo kilala siya, lahat sa tingin nyo ba lalago? Hindi po. Hindi kayo magtutulungan, magdedenmahan lang kayo. Yung lagi mong kasama, yung lagi mong kasama. Minsan yung upuan mo na lang, ayaw mong iwan. Yung best friend mo, yung upuan mo eh. Kung saan ka na upo na Sunday, doon ka pa rin. Hindi pwedeng agawin yung upuan mo. Baka pagdating mo sa langit, yan yung corona mo, yung upuan eh. Diba? Gusto mo ba yun? Yung corona mo, upuan, harap ka kay doon. Mga kapatid, no? Napakahalaga po. Sa relasyon po natin dito sa simbahan, alamin mo lang, simpleng pangalan yan, nakaka-encourage na yan. Yung babalik siya. Hindi mo na kailangan siyang intindihin. Bakit? Lumalago yung relationship ninyo eh. Kaya minsan may mga attender, uma-attend, first time o second time pa lang hindi na bumabalik. Bakit? Hindi nagkaroon ng relationship. Ha? Kaya pag yumaman tayo dito sa simbahan, may coffee shop din sa taas. Magtayo tayo ng coffee shop. Wala ka ng dahilan para Pastor, di pa ako nag-almusal eh. Hindi, may coffee shop na diyan, huwag ka naman eh. Gusto niyo ba yan? Amen? Yung kape naman, di ba? Yung stick, magkano lang ba yan? 5 piso. Yan yung suggestion ko po, no? Tayo dito sa loob ng simbahan, hindi aksidente na tayo dinagay ng Lord dito. Iba-iba tayong kinalakihan ng pamilya, iba-iba tayong mga turo na natutunan natin sa Manginuno, pero dinagay tayo ng Lord dito para magtulungan, para magpalakasan. Amen? Yung tanda, huwag natin lagi isipin na, ay member lang ako dyan, attender, hindi po. Kaya tayo nandito para magkaroon ng relasyon sa isa't isa. Huwag na akong mababalita na may relasyon na kayo ni ganito, ha? Na-misinterpret yung, Pastor, sinabi mo, relasyon eh. Hindi po. Sabi ko nga kanina, anong sabi ko? Godly relationship. Opo. Godly relationship sa kapwa, ha? Okay, maka-Diyos na relasyon bilang magkakapatiran. And then lastly, panghuli, may sacrifice. Sa loob ng isang relasyon, may sakripisyo. Dapat nagsasacrifice tayo. Okay? So sabi sa John 15 verse 13, nailagay ko pa dyan. John 15 verse 13, wala na? Ayan. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Yun yung relationship natin sa Panginoon. Hindi nagtapos na nilikha tayo ng Diyos.
Hindi nagtapos na nilikha ng Lord si Eva at si Adan at tayong mga tao, kundi inalay niya ang kanyang buhay. Yung sacrifice. Okay? Ano ba yung kaya mong i-sacrifice para lumago yung relationship mo? Marami. Hindi mo, yung pride mo, pwede mo sacrifice. Pagkalalaki mo, yung mataas ka, mayabang ka dati, i-sacrifice mo yan. Kung yun yung paraan para lumago yung relationship nyo bilang mag-asawa, ako dati sinacrifice ko, yung pagbabasketball ko. Paano? Para lumago yung spiritual na buhay namin mag-asawa. Ha? Si Boji kalaro ko yun eh. 2001 pa lang, 3, no? Naglalaro na kami yan. Kami yung mga senior. Kilala mo siya, Brother Eman? So, kami yung mga siga sa court natin dyan sa phase 4. Hindi po pwedeng yung first 10, kami, kahit may mga nauna, kami yung mauna doon. Kami siga eh, nung time na yon. Pero sinacrifice ko yun. Pag pumupunta, kaya si Boji, di ba? Pag pumupunta, nung naging pastor na ako, pumupunta ako sa simbahan, binubuli nila ako. Ayan na, may dalang Bible na yan. Ha? Hindi tatakbo yan, tatayo lang sa harapan natin. Yan, si Boji, di ba? Sacrifice ko yun. Pero, Boji, naniwala sa akin, umangatin dito. Amen? Yun yung katuluhanan mga kapatid. Kapag nagsakripisyo po tayo, yung relationship natin sa Diyos, lalawak yun. Ha? Kung ano may sasakripisyo mo ngayon, ikaw nakakaalam. Ikaw at ang Panginoon Diyos ang nakakaalam. At maniwala ka, mga kapatid, ng relasyon, yung pinaka-ninanais ng Diyos sa bawat mananampalataya. So palaguin natin yung relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa ating kapwa. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Lord, sapagkat tinuruan mo kami kung paano po lumago yung aming pong relasyon sa iyo at kung paano namin ma-enjoy, Lord, yung aming relasyon sa aming kapwa-tao. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at patuloy na ikaw ang Diyos na maghari sa buhay po namin, Lord, na anuman yung gagawin po namin, Panginoon, ay dahil sa aming pong pagtitiwala sa iyo, yung aming pagkikipagrelasyon sa iyo, na kung ano yung papagawa mo po sa amin, ay gagawin po namin. At ganoon din, Lord, mahalin ka namin ang buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, at mahalin po namin yung kapwa po namin gaya ng pagmamahal po namin sa aming mga sarili. Salamat po muli ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At amen. Muli na Panginoon. Praise Lord sa kanyang mga salita. Mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Handa na po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Puso
Lord, maraming salamat po, Lord, na laging nandyan ka, Lord, at para samahan kami sa araw-araw na buhay namin. Na lagi ka namin naaasahan sa lahat ng oras. Lalong-lalo na po sa panahon na kailangan ka namin, Lord. Nandiyan ka lagi para sa amin, Lord God. Salamat din po, Lord God, na patuloy niyo pong ginagamit ng mga tao para maging pagpapala ng iyong simbahan. Patuloy mo silang i-bless, Lord, palakasin, at nang patuloy silang maging daluyan ng iyong pagpapala ng bawat isa. At maraming salamat din po, Lord, sa patuloy na buong pusong pinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. I-bless mo nga po, Lord, at itong tithes and offering, palaguin, na magamit po sa mga gawain at pangangailangan ng iyong simbahan. At patuloy niyo pong ibalik sa kanila ng higit pa at sobra-sobrang pagpapala na saya lang po nagmumula. Maraming salamat po, Lord. Ipinagkakatiwala na namin ang lahat sa inyo. Ito po yung aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papurit, pasalamat, pagsamba, pagdakil at pagmamahal sa iyo lang po namin binabalik. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Praise Amen. And mga kapatid, sama-sama po tayong tumayo sa ating pangwakas na awitin. Kaya nawa na bless tayo sa message kanina about to enjoy, to build a relationship, to become a Christ-centered son, to be a loving person and to be considerate. Sa bawat and as we show our love to God. We trust our lives sa Panginoon. Ang galing-galing sa aming Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong diwala, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. O Diyos, aawitan ka namin. Sasambahin. Because you deserve, Panginoon. Ikaw lamang diwala sa akin, O Diyos. Kasi, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa'yo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa'yo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Wala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Isa pa, mga kapatid, kasi O Diyos, sa kabutihan mo, O Diyos.
Tayo po'y dumako sa pangwakas na panalangin. Muli dulog natin ang ating mga puso sa Panginoon. Pag-umaba po tayo sa Panginoon na sabihin natin kay Lord, ayusin niya yung puso po natin. Ipaintindi sa atin ng Panginoon yung tamang pag-ipagrelasyon sa Kanya. Na huwag tayong manatili, makontento sa ating mga bahagi kung nasaan man tayo sa loob ng pamilya, sa loob ng simbahan, sa eskwelahan, sa community. Huwag tayo makontento na kilala lang natin si Lord. Kundi saliksikin po natin kung gaano siya kabuti. Huwag tayo makontento nagsisimba lang tayo. Huwag tayo makontento sa mga maliit na biyaya. Kasi napakaganda o napakalaki na ni Lord sa atin. Hindi natin makuha kasi konting pagkilala lang yung nalalaman natin sa Kanya. Huwag tayong tumingin sa material na biyaya, kundi tumingin tayo sa eternal na mga blessing. Huwag tayo makontento na kilala lang natin mga katabi natin ngayon, kasama natin every Sunday, kundi kilalanin pa natin silang mabuti upang magtulungan tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bigay natin sa Lord. Hilingin natin sa Lord kung ano yung kulang pa. Bakit hindi natin na-enjoy yung relationship natin sa Kanya? Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng wisdom kung paano natin ma-enjoy din yung ating relationship sa ating kapwa-tao. Maintindihan po natin na above all things, love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Father in heaven, thank you so much sapagkat napakabuti mo. Ikaw ay Diyos, kami makasalanan. Pero hindi mo nilayong iyong sarili para magkaroon kami ng relasyon sa iyo. Ikaw pa ang Diyos na bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, nag-anyong alipin, nagsakripisyo, nag-alay ng kanyang buhay. Kasi gusto mo na magkaroon ka ng relasyon sa amin. Malalim na relasyon na hindi lamang mangyayari dito sa lupa, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Lord, wag na namin sayangan yung pagkakataon. Andito na kami. Lord, nakinig na, nakikinig. Binigyan mo nga, sabi nga, ng inawit namin kanina, ikaw lang yung nagtiwala sa amin. Yung mga tao sa paligid po namin, maaaring nag-agree lang sila pero hindi sila totally nagtitiwala sa amin. May pag-alinlangan. Subalit ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin. Ikaw ang Diyos na nagtiwala na kahit kami, Panginoon, ay makasalanan, ay minarapat mo pa rin, Panginoon, na binigyan mo kami ng karapatan maging anak ng Diyos. Nung tinanggap namin ang Panginoong Jesucristo na nampalataya kami, mananalig at namumuhay sa iyong kalooban. Thank you, Lord, sa relationship na ito na pinagkaloob po sa amin. At nawa, Panginoon, itong relationship na ito, itong relasyon na ito na nangyari sa pamagitan mo at sa amin, dalangin po namin na ito, i-share naman namin sa ibang tao. Maaaring sa asawa namin, sa mga anak namin, sa mga kaibigan po namin, sa mga kapitbahay po namin. Lord, ma-enjoy po namin, Lord, yung relationship na ito, Panginoon. Na hindi kami makontento na kapitbahay na hindi kami makontento na kasama lang namin every Sunday. Hindi kami maging kontento na part lang sa loob ng isang family o sa school. Kundi magkaroon kami ng part, Lord. Magkaroon kami ng kabuluhan sa lugar na iyon.
at ang kabuluhan na iyong Panginoon ay yung makita ka sa buhay po namin. Na mamumuhay po kami, Panginoon, ayon sa kalooban mo, hindi ayon sa kagustuhan po namin. Mamuhay kami ayon sa karunungan at kalakasan mo, hindi ayon sa karunungan at kalakasan po namin. Panginoong Diyos, salamat po. Tulungan mo kami na ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyo lamang kami magpo-focus, Lord. Maraming salamat kung magbihaya. Materially, maraming salamat sa mga kaibigan na nilala mo po sa aming mga buhay. But Lord, help, Lord, na hindi sila maging hadlang para unahin ka namin, Panginoon, kung ano yung pinapagawa mo po sa amin. And then, Lord, tulungan mo din kami na mapalago kung ano man yung pinagkatiwala mo po sa amin. Na hindi mo lamang sila inilagay sa buhay po namin, kundi sila po, Panginoon, ay madala din po namin sa iyong dakilang presensya. Na sila man din, Panginoon, ay makaranas ng tunay ng relationship sa iyo, Lord. Kaya Lord, yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Na sa pamamagitan po ng pagpapakita po namin na natutunan po namin kanina, ay walang posible, Panginoon, na makakilala din sila sa iyo. And Lord, help us, Lord, na magkaroon din ng malabong relasyon sa bawat isa na nandirito. Tulungan mo kami na mahalin yung mga taong, Panginoon, na nasa paligid po namin. Na hindi kami pipili ng mga taong mamahalin lang po namin. Hindi lang kami pipili, Panginoon, ng mga taong nakakausapin lang po namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na tanggapin ano man yung mga kakulangan po nila. Tulungan mo kami, Panginoon, ma-appreciate po namin yung mga ginagawa nila mabuti sa amin, kahit na yung mga maliliit na bagay lamang. At lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga sarili, turuan mo kami magkaroon ng sacrifice, Lord, kung ito'y makakabuti sa aming relationship, Lord. Thank you so much, Lord, sa pagkakataon nito ay pinagkatiwala mo po sa amin. And Lord, ngayong umagang ito, tinatas ko po sa inyo. Kung sino man sa inyo dito ngayon na mayroong mga karamdaman, ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos na magpapagaling po sa kanila. Bigyan mo po sila ng healing, Lord, kagalingan, lalong-lalo na yung spiritual na buhay, Lord. Kung mayroon man dito, Panginoon, na problema, financially, Lord, bigyan mo po sila ng wisdom or gumamit ka ng mga tao na makakatulong sa kanilang mga pangangailangan. Kung meron dito na problema, mga estudyante na hirapan sa kanilang pag-aaral, Lord, palakasin mo po sila. Samahan niyo po sila, Lord. Bigyan niyo sila ng karunungan. Bigyan niyo po sila ng hope, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom na makita po nila, Panginoon, na gaano kahirap pa nito kung pagkakatiwala nila sa iyo, ay mararating nila yung kanilang mga pangarap. Lord, thank you so much. Kung meron nandito na mayroong problema sa isang relasyon, Lord, ikaw ang Diyos na nagdanais palagi ng pagkakaisa, ng pagmamahalan. Ipalanas mo sa kanila, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po aming Diyos at patuloy namin yung pinagkakatiwala din namin yung mga kapatid namin na nasa ibang bansa na patuloy na yakapin mo po sila. Hindi namin alam kung ano pinagdadaan din nila, Panginoon. Nalulungkot sila, mayroong karamdaman, nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, yakapin mo sila sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo po sila ng pag-asa na hindi habang buhay, na sila'y magtatrabaho malayo sa kanilang pamilya, Panginoon. Halingin mo po sila, Panginoon. Yakapin mo po sila, Panginoon. Palakasin mo po sila, Panginoon. And Lord, ganoon din kay Sister Manny, Panginoon, sa umagang ito. Habang siya nakahiga doon sa higaan sa hospital, Lord, yakapin mo siya, paramdam mo yung kanyang pagkakas sa iyo. Patitingin po namin, Lord, yung kagalingan. Bless mo po yung mga doctors, Lord, yung mga gamot na ininom niya o tinitake niya, Panginoon, ang katawan niya, Lord, na maging daluyan ng kagalingan. Lord, thank you so much, Lord, at lagi namin kiniklaim na bago pa man kami dumulog sa iyong
dakilang presensya. Kinday na po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng lahat po namin panalangin. Maging kay Pastor Redo, Lord, salamat po sa patuloy na paggaling, kalakasan na binibigay mo po sa kanya, Panginoon. At patuloy na nag-look forward po kami na muli siyang tatayo dito sa harapan, Panginoon, at gagamitin po, Panginoon. Maraming salamat po sa pamilya na nandito ngayon, naway magpalago ng relasyon unang-una sa iyo at sa bawat isa. Salamat po muli, kapayapaan, kagalakan, mga pagpapala nagmumula sa iyong kaharian ay maranasan ng bawat mananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. before ng kawan. Lapitan ninyo yung dalawang tao, kasi na yung mga primary leaders natin, no? Lapitan ninyo yung dalawang tao, 2 minuto, makilala ninyo sila, yung pangalan nila, at kung ano man yung prayer request na ipanalangin ninyo pag kayo nagpe-pray. And then, salamat din kay Brother Jojo, no? Sabi ko kanina purihin, no? Sa pag-speak niya kahapon sa mga kalalakihan. Salamat bro, na tumayo ka sa mga kalalakihan. Sige po, pisan po natin, before ng kawan, lapitan po natin 2 tao, kilalanin po natin sila. Okay? Salamat po.
ginagawa mo, pangalang pinto. Anong oras ang mga magaling sa Alas 9. Friday, oh.